Netahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dalawang pulis Maynila, kalaboso! Matapos iturong protektor na mga batang mandurukot sa Maynila. Halos 30 bahay sa Bikutan nasunog! Sa Quezon City, pati paaralan, nasunog! Kaya mga bata, hindi nakapagklase. Kahit binalaan ang Pag-asa na huwag pumalaot dahil sa masungit na panahon, ilang mangingisda naglayag pa rin. Panibagong bagyo, patuloy ang pagkilos palapit ng Philippine Area of Responsibility. Lagay ng panahon, alamin. Presyo ng puting asukal, tumaas na naman ng 2 piso. Ika-151 araw ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Ginunita. Pati sa pagiging highest paid na atleta, Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao, gitgitan sa pataasan. Nakakakilig na wedding proposal sa NAIA, tunghayan. Sam Pinto, muling nagpa-sexy sa isa pang men's magazine. At Rufa Gutierrez, bumuelta kaugnay ng pagdemanda sa kanya ng libel ni Amalia Fuentes. Kalaboso ang 2 pulis Maynila na protektor umano na mga batang mandurukot sa ermita. Kapalit daw ng proteksyon ay porsyento nila sa mga nanakaw na gamit at pera ng mga bata. Pero ang 2 pulis, mariing itinanggi ang mga paratang. Nakatutok si JP Soriano. Pinapagawa po silang malaking bahay po. Building. May pinapagawa sila. Pag hindi raw po nila natapos yun, hindi muna daw po kami matatapos mandukot. Yan ang sumbong ng 15 anyos sa si Edna na sinasabi raw ng 2 pulis na umano'y protektor at amo nila sa pandurukot sa Ermita, Manila. Nakakulong na ngayon sa custodial center ng MPD headquarters ang 2 pulis mula Station 5 ng MPD. Sinampahan na ng reklamong may kinalaman sa human trafficking o paglabag sa RA 9208 ang 2. Bukod kay Edna, kasama raw sa mga utusan ng mga pulis na mandukot ang kanyang kapatid na si Roy at may 12 iba pang mga kabataan. Sa bawat makukulimbat daw nila, binibigyan daw sila ng porsyento ng mga pulis. Dito sa bahaging ito na Ermita, Manila, na aresto ng mga taga-CIDG Manila ang grupo nila Edna matapos ng magreklamo ang isang complaint na umano'y ninakawan ng grupo ng mga batang ito. Pagdating doon sa CIDG, doon na raw sinabi ng mga menor de edad na suspect na meron umano silang kasabwat at protektor na 2 pulis. Ipinaalam ng CIDG sa hepe ng MPD ang salaysay ng mga bata. Agad namang isinuko ng hepe ng MPD Station 5 ang 2 suspect. Na-inquest na raw ang mga ito matapos daw positibong ituro nila Edna at Roy. Ang modus daw, magpanggap na namamalimos sa mga turista ang mga kabataan. Bulsahan din po, manghingi po ako tapos papasok ko po yung 2 kong kamay. Tapos sa bulsa. Pag nakuha ko na yun, alis na kami. Tapos natawag po din sa polis. Pagtawag doon, kukunin po yung pera namin. Pag hindi raw nakabantay ang 2 pulis, nakukupitan nila ang wallet na nananakaw nila pero di raw uubra kapag nakamatyag ang mga ito. Pag nahuli po kami, sila po nagpapakawala sa amin. Sila po magpapawala sa amin tapos po, ayun nga po, pagpakawala sa amin, dudukot na naman po kami yan. Mismo ang 2 pulis pa raw ang naguutos umano sa kanila na mandukot. Nagawa mo ba yun? Hindi mo ba naisip na... Naisip din po minsan. Siyempre, hindi rin po ako makaalis din sa peso namin. Dahil kasi inawat po kasi ako ng pulis. Huwag muna daw umuwi, ganyan. Dahil kasi pinapagawa nga po sa amin. Sabihin po nila, tabla-tabla na lang tayo, pag di po kami nagbigay.
Uliin po kami ng dalawang pulis na yun. At paano pa nagbigay kayo? Hindi po kami uliin. Pabayaan lang po kami rin sa Paura. Hinigpitan ng DSWD Manilang seguridad kina Edna at Troy, lalo pat patuloy ang pagdinig sa reklamong isinampa laban sa dalawang pulis. The Manila Department of Social Welfare will go deeper on this matter. Alamin natin to ngayon at dadaling ko to sa atensyon ni Mayor. Pinuntahan ng GMA News ang custodial and detention kung saan nakakulong ang dalawang pulis, hindi pinayagan ng aming kamera. Pero sa aking panayam, mariin nilang itinanggi ang paratang ng mga bata. Frame up daw ito at haharapin nila ang reklamo sa kanila. Ang pamunuan ng MPD, pinamamadali na raw ang dismissal proceedings para sa dalawang pulis. Kung totoo yung allegation na sila talaga ang pumuprotekta sa mga ito, hindi sila dapat magtagal kahit 1 minuto o segundo sa serbisyo. Hindi natin ito tolerate yan. Yan ngayon ang hinahanap namin, yung mga pulis na may kalokohan para maubos na. Dahil pilit nating pinagaganda ang imahe ng PNP. Pero dahil dito sa mga ito, na mangilan-ngilan, malaking epekto sa Philippine National Police. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Aabot sa 5 milyong pisong halaga ng ari-arian ang nasunog kanina sa Upper Bicutan sa Taguig. Kabilang sa mga natupok, ang halos 30 kabahayan sa naturang lugar. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Han? Mel, tinupok ng apoy ang isang commercial at residential area dito sa Upper Bicutan, Taguig kaninang tanghali. Umabot sa halos 5 milyong piso ang pinsala sa mga ari-arian. Mag-aalas 12 ng tanghali nang sumiklab ang apoy sa bahaging ito ng Road 1 North Daang Hari, Upper Bicutan, Taguig City. Makalipas ang mahigit 1 oras, ito na lang ang natira sa dating commercial residential area na nasunog. Mga sunog na gamit, appliances at iba pang kagamitan. Ang mga naapektuhang pamilya kahit may usok pa, tinitiis ang init sa pagnanais na may maisalba sa kanilang mga ari-arian. Mabilis daw kasi ang pagkalat ng apoy, kaya wala na silang nailigtas na gamit. Nagsasabog ako ng tubig dito, kaya lang talagang hindi kaya sa lakas ng apoy dito. Nadamay na lahat dito Po baka mayroon pa pong masalba, ito lang po. Dahil mga damit ng anak namin kahit sa wala po. Wala po. Sa kabilang likod po. Diyan po sa likod. Ayon sa Taguig Fire, umabot sa Task Force Bravo ang sunog. Hindi pa matiyak ang pinagmula ng apoy pero may itinuturo ang mga biktima na posibleng pinagmula ng sunog. Hindi pa ako matiyak, ma'am, kasi wala po yung nakatira, wala doon. Pumasok siya. Yung may-ari ng bahay, wala rin po dito. So, bakit mo naging Task Force Bravo agad? Kasi ma'am, tumawid na ako kasi rito, ma'am . Kasi nasunog yung wire dyan. Kaya nasunog po yan. Ay, yung kable ng kuryente. Dito sa bahay na to, lumang bahay kasi to . Hindi ko lang alam kung kuryente o yung borders may naiwan na nakasaksak na appliances. Wala naman daw grabing nasaktan o nasugatan sa sunog pero tinatayang aabot sa 5 milyong piso ang pinsala sa ari-arian ng sunog na hindi pa matukoy kung ano ang pinagmulan. Wala pa. Hindi pa namin nakita yung may-ari po ng bahay saka yung nakatira. Ayon sa Taguig City Hall ay aabot sa mahigit 30 kabahayan na naapektuhan ng sunog pero hindi pa matiyak kung ilan yung kompletong bilang ng mga pamilya at individual na naapektuhan ng nangyaring sunog. Ang mga biktima ay pansamang tumutuloy sa isang covered court dito sa Daang Hari, Bicutan. At bukas nakatakda magtungo dito ang Kapuso Foundation para mamahagi ng mga sapatos at school supplies sa mga biktima ng sunog. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Wala naman munang pasok kanina sa Apolonio Samson Elementary School sa Quezon City matapos itong madamay sa sunog kagabi. Pero may pasok na raw bukas, kaya todo kayod na mga guro sa pagligtas sa mga gamit na maaari pang maisalba. Nakatutok si Victoria Tulad. Hindi na mapakikinabangan ang classrooms ng Apolonio Samson Elementary School sa Quezon City matapos madamay sa sunog kahapon na nagmula sa kalapit na residential area. Umabot sa 5th alarm ang sunog na nagmula raw sa sumingaw na tangke ng LPG. Dismissal time na kasi noon, 5:40. Nung makalabas na kami, yun na malaki na yung apoy. Mabilis kasi ang lakas ng hangin papunta dito.
Ang 2 kwartong ito ng Apolonio Samson Elementary School ang pinakanatupok ng sunog na sumiklab kahapon. Gaya na makikita rito, ang mga kahoy halos na abo na. Ang kisame at dingding, konti na lang ay tila bibigay na. Pero bukod sa mga libro, sa mga kwaderno at sa mga gamit ng guro, hindi na rin daw nailigtas sa mga laboratory material na gaya ng test tube at microscope na nandito sa kwartong ito na unang natupok ng apoy. Sinuspindi muna ang klase sa paaralan. Ang gurong silian, nang hina nang makita ang sinapit ng kanilang classroom. Ano pong una ninyong sinalba, ma'am? Yun po, yung mga forms ng mga bata ko, kasi yung Form 137, kasi graduating class po yung hawak ko. Though yung half part na siya, sunog na. Ito na raw ang ikatlong pagkakataon na nagkasunog sa lugar, pero ngayon lang nadamay ang paaralan. Meron naman pader dyan kasi sa baba. Kailangan siguro taasan na lang yung firewall. Kanina, abala ang mga guro sa paglilinis at pagpapatuyo ng mga nabasang gamit dahil balik eskwela na raw sila bukas. 2 ang magiging shift ng klase at maghahati muna sa gamit ang mga estudyante lalo na iyong mga nasunugan. Anong nangyari sa gamit mo? Nasunog na po. Paano yun? Anong gagamitin mo sa school? Manghihiram na lang po ako sa kuya ko. Bukas ba? Papasok ka na? Hindi ko po alam. Pero gusto mo na bang pumasok? Opo. Sa Barangay Apolonio Covered Court, pansamantalang nakatira ang 2 bata, kasama ang mahigit 20 pang nasunugang pamilya. Ang ibang residente naman, pilit pang naghahanap ng may sasalbang gamit mula sa mga nasunog na bahay. Victoria Tulad Nakatutok, 24 Oras. Samantala, magkakaloob po ang GMA Kapuso Foundation ng mga school supplies sa mga estudyante ng Apolonio Samson Elementary School na nasunugan kagabi. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Walang patid ang ating balitaan dito sa 24 Oras at ngayong gabi makakasama natin sa paghatid ng balita ang isa sa mga premyado nating kapuso, si Jiggy Manicad. Jiggy. Maraming salamat, Mel. Pansamantalang hindi nadaanan ng Meralco Avenue sa Pasig City matapos humarang ang isang nabuwal na puno. Si Jay Sabale, naka-alerto, 24. Isang malaking puno ang nabuwal at humarang sa kalsada ng Meralco Avenue, Pasig City, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Sa laki ng puno, inukupan nito ang magkabilang linya ng kalsada, dahilan para walang sasakyan makadaan. Ito pa naman ang rutang dinadaanan ng mga jeep galing Rizal na bumabiyahe papuntang Shaw Boulevard. Hindi tayo nagpapadaan kasi sa nahinga ng malaking puno at gumamit po tayo ng mga equipments dito. Habang wala pang chainsaw na magagamit, minano-mano muna ang pagputol sa mga sanga nito. Pagdating ng chainsaw, isa-isa nang pinutol ang matabang katawan ng puno. Tumagal na kumulang 20 minutos ang pag-clear sa bumagsak na puno sa kalsada bago muling nadaanan ng mga motorista. Jay Sabale, naka-alerto, 24. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpaslang sa aktor na si Ramjen Revilla, muling ginisa sa witness stand ang itinuturing na whistleblower na si Roel Puzon. Naniniwala naman ang kampo ng akusadong kapatid ni Ramjen na mapapawalang sala ito. Nakatutok si Claire Delfin. Sa cross-examination ng star witness na si Roel Puzon, pinanindigan niyang kasama siya sa grupong ni-recruit ng suspect na si Ryan Pastera para patayin si Ramjen Revilla. Si Pastera ang umano'y link sa pagitan ng gunman at ang kapatid ng biktima at prime suspect na si Ramon Joseph R.J. Bautista. October 12 daw ang original na schedule para patayin ng aktor pero di ito natuloy. Nagkasakit daw si Puzon sa araw ng pagpatay kay Ramjen noong October 28, kaya wala raw siyang alam sa mga nangyari sa araw na yun. Nalaman na lang daw niya ang pagkamatay ni Ramjen sa TV kinabukasan. Sa tanong kung nabigyan siya ng reward money, sinabi niyang hindi. Pero tumanggap daw siya ng 15,000 pesos na pamasko mula sa hepe ng Parañaque Police. Itinanggi naman ito ng Parañaque Police. Parte raw ang 15,000 sa reward money na bigay na Senator Bong Revilla. He was presented as a witness regarding the death of Ramjen, di ba? So, ang presumption natin may alam siya. Pero sinabi niya na nga kanina, wala siyang alam dun sa ano man na nangyari noong October 28, 2011. Si Joseph, magpakatatag lang ang anak ko sa loob. Proseso lang ang dapat naming daanan. Pero salamat sa Panginoon dahil dito namin may ipapakita na inosente kami ng aking mga anak at mahal namin si Ramjen.
Tumangging magsalita sa harap ng kamera ang prosecutor na si Attorney Apolinar Quetulio Jr. Pero anya, di raw dapat magpakakampante ang kampo ni na RJ. Unang testigo pa lang naman daw kasi si Puzon at mahaba-haba pa raw ang listahan ng mga testigong ihaharap nila sa korte na magtuturo sa magkapatid na RJ at Ramona bilang mastermind sa krimen. Nakakulong na si RJ samantalang pinaghahanap pa sa ibang bansa si Ramona. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.